At sa puntong ito, mga kausap natin dito sa studio, sina Elsie Trinidad, spokesperson ng National Housing Authority, at Carlito Badyon, Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Magandang umaga sa inyo, Elsie Trinidad at Carlito Badyon. Magandang umaga po. Okay. At mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lamang po gamit ang hashtag na AskNTG. Ma'am Elsie and Carlito, ngayong araw po nakatakdang isilbi itong eviction order. Kanina doon napanood natin doon sa video, sinabi ninyo na hindi kayo susunod dito sa eviction order na to. Pero linawin natin, an eviction order, hindi ibig sabihin paaalisin na kayo kaagad. Parang notice pa lamang ito. Yun po ang kanilang sinasabi. Mula pa rin naman noong March 9 nang kami makipag-usap doon sa opisina ng provincial capital ng Malolos, Bulacan. Okay. When you say you're going to issue an eviction order, paano mangyayari dito? They're given 7 days, right? Yes. Yun po yung start na nga ng legal process. Na-exhaust po natin lahat, yung mga negotiation and dialogue. Katulad ng nasabi ni Mr. Carlito, nagkaroon na ng pagpupulong with them noong March 9 or March 10. Ngayon po, ayon sa alituntunin ng pag-serve ng eviction notice, although it's a legal process, binibigyan pa rin sila ng 7 days upon receipt of the notice para voluntaryo pa rin lumipas. After 7 days, if they're still there, what are you gonna do? Yun na ho, pupuntahan na ho isa-isa ang kanilang mga bahay para himukin muli na sila ay kusang loob na lilikas. Ngayon po, gusto natin na hindi na umabot nga sana sa ganon. That's why ina-encourage po namin sila na makipagtulungan din sa amin. So, hindi naman ho yung pag sinabing forced eviction, hindi basta na lang pasukin yung bahay. May processes pa rin po na there are other stakeholders na present during the eviction process. Okay, linawin lang po natin, itong eviction notice, will it be served to individual households or families or to the entire group? Assuming na organisado nga sila. It will be served individually to the occupant in the housing unit. Okay, Carlito, narinig natin yung isang miyembro nyo, no? parang voluntaryo siyang aalis. No? So, hindi rin, nagkakaisa ba kayo? Ilan ba sa inyo yung nag-decide na aalis na sila, kusang loob na aalis, at ilan dun yung sinasabing magmamatigas? Totally, ang aming target na mag-occupy ay 10,000 out of 15,000 members namin dyan sa Kadamay, Bulacan. Mayroon talagang, depende kasi doon sa nag-interview kung paano mapakita na parang umaayaw. Pero ang kalakhan, ang nandyan na ngayon na more or less 6,000 families sa 6 na relocation sites ay hindi talaga alis. At ito ay naayon din naman sa Ligang Batas, yung right to adequate housing, right to shelter. 6,000 families. Tiga saan po itong 6,000 families? Lahat ito ay mga tigarian sa mga bayan ng Bulacan, mula sa Bukawi, Balagtas, Giginto, Pandi, Angat, DRT. Pero kayo mismo nabanggit nyo kanina, tiga Leyte kayo. Opo. Okay, pero marami bang sa labas ng Bulacan na nandun din? Mga tiga dyan sa naninirahan. Parang kagaya rin po ang kalakhan dyan kasi hindi naman talaga lehitimo mga tiga Bulacan. Kung hindi dala dun sa kahirapan, kawalan ng mga tunay na reforma ng agraryo sa atin. May migrante dyan sa Bulacan, naging lokal na migrante, at hindi rin nakakakuha ng mga karapatan sa pagkakaroon ng maayos na silungan. Okay, lagi ninyong sinasabi na karapatan ninyong i-occupy itong mga pabahay na ito. Pero saan ang gagaling itong yung basehan na may karapatan kayo doon? Hindi lang naman kayo, sir, yung mga mahihirap sa lipunang ito. Marami rin namang ibang mahihirap. At alam ko, may marami ring nakapila for those low-cost housing projects. Sinasabi nga po, halos nasa 1.5 million ang kailangan na pabahay. Pero ang naririyan po, sa Bulacan pa lamang, ay sa PNP, EAP-PNP, sa buong Pilipinas ay 53,000 ang bakanting pabahay na damo at alikabok lamang ang nakatira. Diyan naman sa sinasabi ng National Housing Authority na mayroon silang bakante, reserva, aplikante na 49,000 para maging beneficiary. Beneficiary, pag ito ay i-demolish ang komunidad at gagamitin ng gobyerno para doon sa negosyo o sa komersyo. Ngayon, ang aming kinuha, sa Bulacan pa lamang, 15,000 ang bakante dyan na pabahay ng NHA. 6,000 lang po ang amin. Ang kanilang aplikante ay mula sa Central Luzon, National Capital Region at
Southern Tagalog. So, bakit ninyo kinuha? Dahil bakante? May proseso po kaming pinagdanan. Simula sa pagpalit ng bagong administrasyon, nagbigay kami ng aming mga kahilingan. Right. Pero paano naman yung mga nakapila na for those housing projects na bakante? Kung inoccupy nyo ito, paano naman yung mga... Ma'am, paglilinaw nga po doon sa kanilang sinasabing nakapila, nakapila ito para gibain ang kanilang mga tahanan, para potirahin doon, at yung lupang tiwangwang ay gatayuan sa ilalim ng public-private partnership, tatayuan ng mga negosyo. So, ang sinasabi ninyo, wala talagang hindi talaga nakalaan itong mga pabahay na ito, kaya inoccupy nyo na lang? Hindi ito nakalaan doon sa, kung kayo ay, ang mga mamamayan ay mag-walk-in sa NHA, matutulog yan, abutin kayo ng dekada kasi hindi kayo beneficiary at hindi kayo i-demolish. Right. Kasi bago po itong interview na ito, kami po ay nagpunta rin sa Pandi, Bulacan at meron kaming nakausap na isa sa mga apektadong residente. Siya ay taga Pandi, ang pangalan niya ay Jocelyn Mag-isa. Meron siyang 4 na anak. Sabi niya, 1985 pa sila sa Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. At barong-barong lang yung kanilang tahanan. Kaya nang magkaroon ng pabahay doon sa kanilang lugar, taga Pandi ito, nakikita ninyo yung video, agad nilang nilakad yung mga papeles para rito. At may pinakita siya sa amin na katibayan na siya nga daw ay talagang na-award or maa-award na para sa kanila itong housing unit na ito dito sa Pandi. Pero yung bahay raw na pinaghirapan nilang asikasuhin tila mapupunta raw sa wala dahil pinalayas daw sila ng mga kadamay. Narito yung bahagi ng aming panayam sa kanya. Lilipat na po sana kami nung nakaraang Biyernes. Nung dumating sila nung Miyerkules. Dumating agad sila nung Miyerkules. Then, hindi po kami natuloy na lumipat. Dahil dumating nga po sila. Tapos po, pinigil nga po kami. Tapos, pangalawang araw, pagdating uli ng linggo, pinilinis na po uli sa amin ng ano yun. At lilipat na raw po kami. Pagdating naman po nung nililinis na po namin ng Sabado, pagdating po ng linggo, nandun na po yung papag namin at doon na po sana kami matutulog ng linggo ng gabi. Linggo pa lang po ng umaga, nagdatingan na po yung mga kadamay po. Kaya po, ang ginawa po namin, inuwi pa namin dito yung papag, iniwanan na po namin sila doon dahil sabi po nga nila, alaro po kaming karapatan, doon sila daw po may karapatan. Dahil ang papel daw po nila na kay Duterte na. Alright. Carlito, ano ang reaksyon mo dito? Ito sinasabi niya, meron akong housing unit, pinaghirapan ko ito, ngayon hindi ako mabigyan. Ang totoo po dyan, ang aming mga pinasok ay wala talagang bahay, walang tao. Si Jocelyn, sabi niya, wala nga daw siya. Opo, ang totoo, nung kami mag-occupy, ang local government mismo ay nagsabay ng 800 na hindi namin kasapi. Baka sila po ay kasapi ron. At ang kung magpoprograma ka lang dyan ng pabahay, nasa NHE at local government, yung 10% na pabahay, doon dapat inilalaan sa local government. So saan ngayon pupunta itong si Jocelyn? Hindi po namin nakasalubong yan doon. Ang aming pinupuntahan talaga ay mga walang bahay. Walang bahay? Walang occupants. Okay. Kasi sabi ni Jocelyn, lilipat pa lang siya eh. Kaya syempre wala pa talagang tao doon. From March 8 hanggang nung isang araw, naroon po ako sa Bulacan. Wala po kaming encounter na gano'n. Okay, Ma'am Elsie, talaga po bang walang nakalaan para dito sa mga pabahay na inoccupy nila Carlito? Ganito po yon. Ang National Housing Authority, bago magsagawa ng isang housing project, meron pong tiyak na market or sino ba ang dapat tumira doon. At ito po ay pinopondohan ng national government. So within that po, doon lang po kami kikilos sa taon na yon. So malaki po talaga ang demand for housing, but our supply is so few. Alam po natin yan, pangkabuang Pilipinas. Ngayon, linawin ko yung sinasabi ni Carlito na may 49,000 dyan. Ito pong 49,000 po, ito yung mga walk-in. Hindi po sila kasama sa regular, annually funded projects pa. Because ang NHA lang po ay may prioridad ayon sa itinatakda ng pamahalaan. So itong 49,000, dahil dumagsa po sila noong October or July, nakita na po ngayon ng pamahalaan, lalo na si GM, na ang laki na to, na walk-in. So respondehan natin sila.
So ang assurance po niya, kung wala pang pondo ito, kasi nung pumasok pa ang administrasyon, tapos na yung budget for 2017. So i-assure niya na itong 49,000 na walk-in, na wala pang tiyak na pondo, ay popondohan in 2018 kung saan makakabilang po yung mga miyembro ng kadamay. Right. Pero yung my question is, yung inoccupy ba nilang mga pabahay or housing units, meron bang mga nakapila na for those housing units? Yes. Dalawa po yung, gusto ko pong linawin din, na dalawa pong programa yung sinasakop nung inokupahan nyo. Ano, Carlito? Yung AFP-PNP housing. Ito po ay programa para sa low salaried ng AFP-PNP. Ngayon, ang disposition po nito ay nakaatang doon sa AFP-PNP Housing Board. At dagdag ko pala, hindi lang AFP-PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection. So collectively, we can call them uniformed personnel. Yung iba pong inukupahan nila ay, eto po yung natitira ng lilipatan ng mga balanse na nasa danger areas in Metro Manila. So kasama possibly doon yung si Jocelyn? Yes. Or may isa pang grupo po. Sa pag-develop ng housing project, may tinatawag na sending and receiving LGU. So yung Pandi, isa lamang sample ng off-city resettlement. Right. Yung pong sinasabi kasi niya, ma'am, na 10% as a receiving LGU, may alokasyon po na 10% yung receiving LGU. But the disposition of those ay nasa LGU po, pero malinaw na ang aming pong unawaan ay yun din pong mga underprivileged and homeless sa receiving LGU, in this case sa Pandi. Right. So, ang question lang, ma'am, is what happens to Jocelyn? Anong mangyayari doon sa na-interview namin na hindi raw makalipat doon sa supposedly na award or ia-award sa kanyang unit? Yan po ay titignan natin, investigahan, kasi apparently yung mga details po, kailangan po nating i-verify on ground. Okay, nilawin lang natin, no? Kasi sabi nyo nga AFP, PNP, these are active soldiers and policemen na low salary. These are low-ranking enlisted personnel. Yes, Kasi sir. yung lumabas po sa balita, this is really housing meant for soldiers and police. Pero matagal na raw nakatenga. So bakit hindi pa nakakalipat itong nangangailangan ng housing ng mga police at sundalo? Nung nakipag-ugnayan po kami sa AFP-PNP Housing Board, ang kadalasan hong sagot nila ay that will be their permanent residence as low-salaried employees. So yung tour of duty daw po nila, yun po ang limit or restrict them to occupy. Sometimes yung pamilya nila, kasama po kasi sa mga destinasyon nila. So in fact, these are incentives also din sa ating mga low salaried personnel. And sa report po kasi, Carlito, 30%, though they are not occupying, have fully paid these houses for them. So, yun po yung complication. But we have coordinated already with the AFP-PNP Housing Board para ma-address po yung puna ng ating mga kasamahan sa kadamay why they are not being occupied. Sa aming pangangalap, kahit doon din sa kanilang ahensya ng NHA, yung 53,000 na pabahay ng pulis sa buong Pilipinas ay 30% lang ang mayroong nakatira. Ang iba pa nga dyan ay ginagawa pang negosyo. Ngayon, anong gagawin natin to? Pera ito ng taong bayan. Yeah, pero what gives you the right? Hindi lang naman kayo yung mahirap sa Pilipinas. Kaya nga po may proseso at may pila para po maayos natin na lahat ay mabibigyan ng sapat na pabahay. Ang isa sa mga advokasya ng kadamay ay yung isa lang yung right to shelter. Ang ugat naman nito, yung pagkakawalan ng bahay, ay kawalan ng hanap buhay. Kami ay lumalapit sa mga ahensya. Yun na nga po, ang sagot lang kasi dyan, magkakaroon lang kayo kung kayo ay awarded or beneficiary. Beneficiary sa tipo ng, pag kayo ay nasa danger zones, kayo, ang lupa nyo na tinatitirikan ninyong barong-barong, ay may proyekto na may pondo ang gobyerno sa ilalim ng public-private partnership. Mismo pong Pangulo natin, sinasabi yung ginawa daw po ng kadamay ay anarchy. Kasi meron namang nakalatag na sistema para i-identify sino ang may karapatang mag-occupy pero hindi ninyo sinunod. Ang binabanggit nyo lang, anarkiya, kasi hindi kami sumunod sa proseso. Right. John 30 po, doon sa after ng kanyang panunumpa, kami ay magkasama doon sa Solidarity Dinner sa Tondo. Nag-abot po ako ng aming kahilingan.
Pero sumunod po let's ba kayo go on. sa proseso or hindi? Sumunod kami sa proseso, may mga dialogue. Na sa lahat ng ahensya, ang last namin ng kausap ay ng pagkipag-usap ay January 20 sa Malacanang. At ang sabi, ASAP, kanilang pag-uusapan. Okay, kayo po ma'am, is that the proper process to go directly to the President? Yeah, wala pong kaso doon, ano. Yan po ay pamamaraan. Ngunit kami po, nakafocus lang po yung aming mga housing projects kung kanino ba talaga nakalaan. Because in the final analysis, evaluation, we will be held accountable na ito pong naitayong mga housing projects were really distributed to those intended for them. So ito, sinasabi ni Carlito, nakausap daw nila mismo ang Pangulo, nagbigay sila ng liham sa Pangulo, inokayan daw ng Pangulo. Does that give them the right to occupy all these housing units? I don't think so, Carlito, medyo ano tayo because alam naman natin na may nakaabang na dyan. So I think this is the first time kami natuwa dahil yung mga walk-in, yung katulad nila na for so many years, alam po natin na pag walk-in ka lang, hindi ka kasama sa prioridad, it will take some time bago ka mapondohan. But in this administration, no less than our GM na po, this is the first time na nag-commit that he will have a separate program package for walk-in. Kasi in the past, yung mga walk-in po natin, medyo kung may extra dyan, doon lang po sila maipapasok. But this is the first time na talagang conscientiously they will address the walk-in. Yung hindi na makapag-antay ng mga programa din na nasa danger areas, na government infrastructure sites. So the commitment is there po. Okay. Ang isa lang para doon sa paglilinaw na ito ay hindi anarkiya. Opo. May kasaysayan sa Pilipinas. Pagbagsak ng diktadoryang Marcos, may 3,000 hindi organisado o basta ito ay spontanyong nakukupa nasa barangay Manggahan, Pasig. Inayos ito ng NHA. Yung 2012 na biktima ng habagat sa Montalban, Rizal, nag-occupy din yun. 7 months na pinaglaban. From nabaha, pinipilit ng National Housing Authority na bumalik, nanindigan, nag-okupa ng ibang unit. Binigyan ng NHA. Nasaan doon ang anarkiya? Kung ang mga mamamayan nakikita na dito sila ligtas, ginagawa nila. Hindi po anarkiya yun. Pero gusto ba natin yung ganong klaseng sistema na basta i-occupy tapos pagbibigyan na lang? Hindi ba dapat mas may system or may Totoo, ma'am. Pero sir? anong gagawin natin? Yung sinasabi ni Nanay Tigapandi, isa lang yan. Mayroon kaming member dito sa may Bulacan. Buntis pa lang siya ng 6 months. Lumapit sa local government, sa National Housing Authority. 3 ng anak niya. Hindi pa nabibigyan ng pabahay. Okay, what I get from this is may proseso ng ganito but yung sektor nila medyo desperado na for housing, no? Na naunawaan din natin yung pangangailangan ng mga desperately in need. Pero sinasabi niyo, ma'am, mabibigyan naman ng housing yung grupo nila. Pero how soon, no? Kasi lagi naman sinasabi ng gobyerno yan, na may bibigyan ng housing yung mga walang housing. Pero itong sinasabi niya na bibigyan din yung mga walk-in. How soon will As that be? I have said earlier, this is the first time po na itong mga walk-in na yan na hindi pinopondohan because they are not the priority, if I may say, because of the limited budget. This is the first time po na i-address na sila. So, may commitment po na 2018 yan po ang hihingan ng pondo. So the budget call for 2018 will come before the last quarter po ng 2017. So yun po ang commitment. Kaya nga po yun yung ating offer po sa kanila or pakiusap para maiwasan po yung gulo because yun pong nasa danger areas come the rainy season. Right. Mababaha na naman po sila. Meron din pangangailangan na, na desperate. Ano? Yes, so 3 groups po ito na nangangailangan. Their group, those on the danger areas, and the other walk-in, nakapareho nila. Pero ma'am, ulit ko na. Yung inokupa namin ay sinasabi rin ni Ma'am Elsie na ito ay para doon sa ilalim ng 50 billion informal sectors fund. Right. Na hanggang 2016 ay dapat wala na roon kasi 5 years yun eh. 2016, wala na yung 104,000 families sa 8 major waterways. Ay mga langang 60,000 ang kanilang nadala roon eh. Pero tuloy-tuloy ang pagtatayo ng pabahay. I just have one last question. Kasi 5 years na itong housing project, Ma'am Elsie. For danger areas, Tapos hindi pa na-occupy ng mga sinasabi ninyong pinaglaanan nitong mga housing units. Hindi ba pwedeng magkaroon ng polisiya na, binibigyan namin kayo ng 1 taon i-occupy ito. If you don't want to occupy it,
yung susunod ng nasa listahan, para naman yung mga tao na nasa pila, umusad-usad. Ayaw pala nilang i-occupy, ipa-occupy doon sa mga nasa susunod na pila. Tama po yan. I think this is one of the reforms that will be addressed. Pero isa sa mga dahilan, kaya medyo sabi ni Carlito, 2016 dapat tapos na. But you may realize po, Carlito, na ang mode natin ng relocation was voluntary. And when we say voluntary, yung kusang loob na lilipat ang mga tao. Out of the 104,000, if I may clarify, 60,000 lang po ang tinarget. And we are close to 50,000 na matatapos ng ma-relocate, ma'am, from the danger areas. So how can we complete the 10,000 pa kung nandun naman yung ating mga kasamahan? So yun po ang dahilan din kaya medyo nag-slow down because talagang voluntary ang mode. Hindi ho pagtapos na ng 30 days kasi sa relocation po, kung meron, yun po yung kaibahan sa eviction at saka relocation, bibigyan po yung nasa danger area ng 30 days. Okay. On the 31st day, kung gusto ng pamahalaan, alis na kayo. But we didn't do that. Voluntary po. Okay. Your reaction to this, one final message po. Ang amin nga, kung titignan, sabi ko nga, kasi diyan sa 50 billion formal settlers fund, kung mahusay na pinoproseso, sa una 20,000 kasi yan, 20,000, 24,000. Ang nag-occupy lang ay 5,000. Uuwi ng probinsya ang 5,000, nananatilan 10, di may balanse kayong 15. Next year kasi magdadagdag uli sila ng 20 para lang makita at maging ang negosyong pabahay. Kaya ito dumami. Kung simula't simula, hindi aabot ng ganong karami ang mga bakanting pabahay dito sa 3 mayor na rehiyon kung sinisilip muli. At hindi yan makakapagpakita sa amin ng isang pagkakataon, nakatiwangwang ito, damang nakatira, pumipila kami, ayaw naman kami asikasuhin, di para pakinggan, pagsabayan tayo, pasukin natin yan, doon natin ayusin. Okay, dahil nababanggit din yung budget at nabanggit nyo rin yung pondo, by more than half na slash yung budget ng National Housing Authority. Oo, from, yun na nga, it was slashed by yung 30.48 billion, naging 12.68, so more than half. Yes. So how can we say na prioridad ito ng pamahalaan when the budget actually reflects priorities, paano ma-actionan yung mga problema nila halimbawa kung gano'n ang budget? Pagdating po sa prioridad, I think we have the legislative, yun pong mga policy or decision makers natin because NHA is an implementing agency. Kung ano po yung priority that we are instructed or directed to undertake, we are confined to that, sir. So I think, but as NHA po, that has been our advocacy. The funding, the lands, the political will, those are the ingredients sana. And we have a lot of reforms. I think ito pong administrasyon na to, kasama po kayo, Carlito, when we had a unity statement in February 8 sa NHA, there are a lot of reforms po. At I think funding would be one of the priority reforms sa housing. Alright, we're running out of time. Marami pa itong pag-uusapan, itong isyong na ito. Pero maraming salamat po sa inyo. Elsie Trinidad, tagapagsalita ng National Housing Authority, at Carlito Badion, Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Maraming salamat po. Sana lang hindi maging marahas kung ano man ang mangyayari doon sa eviction order in the coming days. Thank you. Thank you din po. Thank you. Sige po. Thank you, Carlito.